Magandang hapon, good afternoon, glorious group. Nandito tayo sa Glorious House Church. At maraming salamat sa inyong pagtugon sa kapanawagan ng Lord. Lahat kayo na grupo, kayo ang bunga ng Bible studies. At yun nga, ang law o ang patakaran ng Panginoon, tayo dapat lumago. Pinapakita ninyo na kayo ay ever willing na lumago dahil ito ay nakaka-glorify sa ating Panginoon. Glorious ang pangalan ninyo. So prophetic ito. Kayo ay pinanganak. Tandaan nyo ang inyong time of anniversary para lagi nyo maalala na kayo ay nagkaroon na ng branch. At kayo ay isa sa mga branch na itinalaga ng Diyos dito sa VCF, sa South Cotabato. Palakpakan natin ang Lord. So, we're talking about fruitfulness, yung ubasan. Na our Father is the gardener. Nakita niyo ang yung buong globe. Nandyan yung, it's a kingdom of God presentation na merong, ang tawag doon, mga tanim na nilagay niya. Merong, sa garden, merong, gumagawa ng si Rocky. Nagla-landscape. So, ang lapad ng landscape ng Panginoon. Kung basahin niyo yung King Solomon, nasa Israel, talagang ang lapad ng kanyang kingdom. In the book, in the Bible, nakita natin na from Marbel to Davao ang kanyang hardin. Yun ang lapad ng kingdom ni Solomon. 'Di ba? Hinigitan niya pa yung kaharian ng tatay niya na si King David. Pero pag binasa mo talaga ang buong Bible, nakita natin na ang buong planet ay kaharian ni King Jesus, no other than. So, siya yung coming king. Kaya nga sabi natin, bakit natin ito ginagawa? Kasi ayon sa kanya, na pumunta siya rito, na ang theme talaga ng buhay ni Jesus is to glorify the Father in heaven. So tayo, na mga anak ng Diyos, ganun din ang kanyang pinamana sa atin. Ang major theme ng buhay niya is fruitfulness. Katulad ng mag-asawa, di ba? Pag nag-asawa ka, you have intimacy, may plano ka. Iba naman, nag-asawa, walang plano dahil lang kakulangan ng kaalaman. Kaya nga, ignorance ang number one na epidemic sa ating society. Nag-asawa na walang alam. Ang alam lang gumawa ng bata. Hindi naman sila gumawa ng bata. They just, for pleasure, without them knowing na merong responsibility. Kaya advantage sa mga young people natin ngayon dito sa VCF. Congratulations kasi umabot kayo sa panahon na talagang God is so gracious na binigyan kayo ng idea, hindi kayo yung napahamak ba na nag-asawa na lang kayo na wala sa plano, wala lahat, para kayong nag-suicide. So this afternoon, we still continue to talk about fruitfulness kasi nga sa 25th year anniversary, kapag hindi nyo na yan naunawaan, hindi kayo makapag-participate. Di ba? Katulad ng ginawa natin, nag-parade tayo, nag-participate ang lahat, ang ganda tingnan. Unity is the most important vital key para magkaroon tayo ng matawag nating success in life. Katulad na ating Pilipinas, dapat relevant po tayo. Hanggang ngayon, syempre, hindi mawawala yung kadiliman kasi nandiyan yung kadiliman. Nakalagay na yan sa Bible na ginawa ng Diyos din ang kadiliman to test the light kung paano ito masubukan na talagang powerful ang liwanag over sa darkness. Pero pasalamat tayo, dito tayo nabilong sa marvelous light. Amen. Kay Jesus. Siguro hanggang ngayon, napasama na kayo doon sa sa mga nagapiket, sa EDSA o saan ba dyan.
sa Manila na parang yun ang naging career nila. Inano na nila, parang iniisip nila ito na yung buhay natin. So hanggang, ang sakit kasi generational. Ang tatay mo dati na before pa time ni Marcos ay nandoon na sa labas ng Mindiola o di kaya sa labas ng Malacanang lagi nagdadala ng placard. Ilan kaya ang mga pamilya dyan na hanggang sa kaapu-apuhan ay ganun na ang diskarte para mabuhay? O, alam natin, sino ba naman ang taong makikibaka sa kanyang, sa kanyang bayan ng ganung paraan? Alam mo naman sa ganung paraan, hindi mo makakamit yung pinapangarap. So it needs unity, kahit nga sa kadiliman na group Naghihimok silang mag-communism. Para lumaban sa gobyerno. Unity versus unity. Kasi pag wala ding unity yung mga communist, hindi rin sila makabuo. Kaya ganun sana ang ating paunawa at i-educate natin ating mga kabataan. Lalo na kung kayo ay medyo may rebel spirit kayo. You go back to God because ang Diyos naman talaga ang tunay na magbibigay sa atin ng kalayaan. Katulad ng ating kinanta kanina, kalayaan ang target natin. So, sa ating napag-aralan, iniiba-iba ko yung message, yung topic natin, para naman, sila naman, titingin naman sa inyo sa glorious, hindi yung, narinig ko na yan, kaninang umaga, iba ang VCF, laging bago. Because the Holy Spirit is the God whom we serve, na sa Kanya sing lawak ng dagat at marami kang malalaman. Mamatay ka na lang, di mo kayang arukin or isukatin ang kaalaman ng Diyos. Talagang Diyos siya. Alright, ma-amaze ka. So, ang fruitfulness na tinatawag is the major theme ni Jesus sa Kanyang buhay. Lalo ako na-inlove kay Jesus. Alam niyo, pag nakadiscover kayo ng bagong good things, lalo kang ma-inlove, lalo kang ma-stuck on you. Na-stuck ka talaga dahil, wow, na-amaze ka talaga. Hindi sa babae, kundi yung sa kabutihan ng Diyos na hindi mo akalain na ganun pala siya. Parang you are entering in sa realm na hindi mo akalain nakapasok ka sa isang kaharian na walang katapusan. Para kang pumasok sa YouTube, yung YouTube dito, hindi impyerno kundi yung puro lahat mga magagandang bagay. Na, syempre, kinopya din ni Satan. May YouTube din siya. YouTube channel. So, yun nga, yung God wants to see ourselves in our ministry bearing fruit. My family. Family is the small unit of whatever na plano ng Diyos. Gumawa siya ng family. Now, family doesn't start na taliwas sa alam natin, nag-start sa babae at lalaki. Ang family ay nag-start mismo sa Diyos. Because He is the author. Under the loins of Adam, nandun na lahat. So kay Adam pa lang, ang mentality ng Diyos talaga is productivity. Di ba? Can you imagine, buong mundo dala ni Adam, sa loins niya lahat galing? Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord. Ultimo si Eve, galing sa tadyang ni Adam. So Adam is the original. Kumplito na dati si Adam. Adam is not a man. Adam is the name of the spirit na mayroong dirt. Kaya ang tawag niya ay humus, human being. Hindi pangalan ang Adam. Ang Adam is a description of humus with the spirit inside. At tinawag na siya ng humans. So, nagpapasalamat tayo na educate tayo dito sa salita niya, di ba? Kasi kung wala tayong education, maklasify tayo na ignorance. Yan pa naman yung playground ni Satan, yung mga ignorante. So, salamat na lang, binigyan tayo ng kaalaman.
Because to combat or to kill ignorance, which is to stop the plan of the devil to play around in your life. So look at your neighbor. Do not be ignorant. All right? Praise the Lord. Hallelujah. So, we should live a productive life. Dahil sa umpisa pa lang, ang Diyos, Tagalog tayo kasi maraming Tagalog sa mundo. Marami din Ilonggo, pero mas marami ang Tagalog. Kasi Pilipino tayo. You should live a productive life, or other term is fruitful life. Kapag ang tao ay hindi siya productive, barren ang tawag, impotent, wala siyang production, galit ang Diyos, di ba? Remember sa fig tree? No, sinumpa niya yung fig tree dahil hindi nag-produce ng dahon lang lahat, walang bunga. Hindi nakakaano yan, hindi nakakabusog. So, ganun din sa Kristiyano. Simba ng simba, wala nangyari. Parang siyang tree na puro dahon, wala namang bunga. So, parang display lang. Kaya ayaw ng Lord ng Kristiyano na walang bunga. So, let's go John 15, verse 8. Focus tayo dito sa last verse kasi alam ko naman na binasa nyo na yan. 15:8. John 15:8. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple. Yes. If you want to be a disciple na ma-identify ka, alam nyo ang prutas, pumunta ka sa palengke, pag sinabi mong prutas, may nakikita ka talaga. So, ang fruit is defined as the evidence of the invisible. Invisible is God. Hindi siya nakikita. Gusto ng Panginoon na mamunga tayo. So, paano natin masabi na may bunga kung wala tayong nakikita? Punta kayo sa palengke, maghanap kayo ng prutas. Siyempre, yung nakikita, prutas nga. Di ba? Hindi yung sabihin, sige, maghanap ka ng prutas, wala naman ikaw nakikita. May evidence. Ganon din ang ating pagka-Kristiyano. We thank God for this 2022, umabot na ang BCF sa ganitong level na kung saan napakaklaro ng lahat. Surely, kapag naintindihan mo ang mga bagay, matutuwa ka, di ba? You're happy. Ang taong walang unawa ay talagang nasa confusion, madilim yung sa mata pa lang, alam mo na talagang confused. Pero yung taong kampante siya, dahil marami siyang alam, is happy. The objective of God is for you to be happy kung bakit kanya binigyan ng buhay. Kung bakit naman hindi happy ang lahat is because of ignorance. They don't know the source, hindi nila alam kung saan sila galing, ano bang plano, bakit tayo nandito sa lupa, bakit may kamatayan, sa pera na lang nakatingin ang tao. Wala silang panahon para mag-research kung ano ba talaga ang buhay, kung ano ba talaga ang hahabulin natin dito. Maghahabol ba tayo lagi ng pera? O are we making a living or making a life? Wala, hindi tayo gumagawa ng buhay. Gumagawa tayo pera. Living, a living. Yan yan, hanap buhay. Ibig sabihin, patay ka dahil naghanap ka ng buhay. Hindi mo pa nahanap. No, ayon sa Bible, Jesus is life. Jesus is the way, the truth, and the life. Kung nahanap mo na si Jesus, may buhay ka na. Hindi ka na kailangan maghanap buhay. Siguro, palitan natin hanap pera para maibili. Hindi yung hanap buhay. Tingnan mo, wrong believing, nako, generational, pati yung kaapu-apuhan ninyo, yun ang paniwala. Hanap tayo pera, hanap tayo buhay. Wala pera, wala buhay. So it means to say na ang ating Diyos o ating source ay pera. So hanggang diyan ka na lang. Wala ka ng pagkakataong may alam ka pa. So, sabi ko, as promised, itagpiin ninyo yung mga messages natin, yung topics natin, para mas lalong lumawak ang iyong isipan. Amazing, binigyan tayo ng Lord ng utak. 5 billion cells in your
brain. Look at your neighbor. Ginamit mo ba? 5 billion cells. Yung iba natutulog araw-araw. Diyos ko, kasayang naman yung 5 billion cells. Kaya yung iba na lang na baril para na lang, natapon yung utak. Sayang yung mga cells. Praise the Lord. Amazing talaga ang Diyos kung paano niya tayo ginawa. Kaya hindi happy ang tao because ang number one, hindi niya kilala ang sarili niya. Hindi niya alam kung saan siya galing. Hindi niya alam kung ano siya, anong meron siya, ano ang purpose niya, anong kaya niyang gawin, at hindi niya rin alam saan siya patutungo magmula dito. Where are you going? Diba may kanta tayo, do you know where you're going to? Wala, hanggang ngayon, di pa nasagot yung kanta na yan. Kanta pa rin siya. Pero salamat, ang salita ng Diyos ay sagot. Solution sa lahat ng question, sa lahat ng hanging ideas. So may 10 keys or susi, thank God dito. May susi tayo. Alam niyo, ang lahat ng bagay may susi. Bahay niyo nga may susi. 'Di ba? Pati yung aso niyo may kulungan, may susi. Baka manakaw, lalo na yung mga aso ngayon, di manicure, pedicure, mahirap nang mawala. Mawala yung inyong investment. So life can be wasted. Pwedeng masayang. Pwedeng i-invest. Pwedeng i-spend na parang pera. Anong ginawa mo sa buhay mo? Wala. 10 taon sa sabungan. 10 taon sa saklaan, 10 taon sa bingguhan, 30. Edad mo 30, 60 ka na. Magkaroon ka na ng medyo pahinga ka na. Yun lang ginawa mo sa buhay mo. So you spend your life is time sa walang katuturan. So magiging sensible tayo kapag tayo ay meron ng light. Kapag may light ka na, which is Jesus, magiging sensible ka na sa buhay mo. You cannot afford to waste your time. Diba, dati pag nagmamadyong, sabi mo, ito, killing the time. Dami mong time, Nalilito ka ngayon, ibang tao, bisigid ako ba? Wala na akong time. Yung iba naman dun sa madyungan, killing the time, alam mo na. Just to kill the time. Kung isipin mo yan, sabi mo, hindi ko maintindihan ang mundong ito. Dito, killing the time. Dito, maraming time. Walang time. So, we really need to listen to the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos, ang siyang plano. Katulad ng bahay na ito, dapat may plano siya, may engineer. Kapag hindi nasunod ang plano, talagang nagkabuhol-buhol. Malaking problema. Ang nangyari dito sa bahay na ito, hindi nasunod ang plano. At kapag may corruption, lalo. Diba? Kaya nga, si Lord, ang Diyos natin ay walang corruption at may matatag na plano at talagang matutupad ang plano. Because ang salita niya o ang plano niya ay hindi kasinungalingan. Ito ay merong integridad. Alright, 10 key o susi. Pinili ko yung susi kasi nandito may susi sa harap natin. So, ang susi para mamunga, to bear fruit. God wants you to have a productive life. In fact, kinumand ka ng Lord, be productive or multiply. Be fruitful and multiply. Yan ang una niyang sinabi kay Adan. Binigyan siya ng garden, lahat-lahat. Can you imagine? Bago tayo ginawa ng Diyos, katakot-takot na probisyon ang binigay niya sa atin. Katakot-takot na probisyon. Malawak ang dagat, ang bukirin, maraming mga animals, kumpleto, pati raga-raga. Lahat ng kailangan ng isang tao, pinagkaloob niya mga binhi, hangin. Ano ba? Kompleto, sobra-sobra.
Pero hindi yun nakita ng tao. Bakit dumating tayo ngayon sa time na kulang, ang lahat ay kulang? Ultimo, pag-ibig kulang. Lahat na lang kulang-kulang. Kaya hindi happy ang tao dahil hindi siya satisfied. That's the reason why Jesus came. To fill in what is lacking. Ibalik ka lang sa nawala mong paningin. Malayo na ang tingin, dalawa pang tingin. The battle. English yan ng libat. Battle. Tingnan mo, hindi ko pa in-explain, hindi kayo natawa. The battle. So, number 1, the seed must first be in right environment. Ang unang susi or isang bagay bilang farmer, kailangan natin mag-research din na katulad ng isang farmer para maintindihan natin ang plano ng Diyos sa atin na maging productive. Sabihin mo nga sa katabi mo, kids, maging productive ka. Siyempre, pag maging productive ka, walang tamad. Una-una, may alam ka. Gusto mo nga mag-produce, wala ka namang alam. Kailangan knowledge ang first talaga. So, unang susi para maging productive tayong lahat. Hindi lang sa ministry, kundi sa ating mga buhay, sa ating family, ay kailangan ng magandang environment. Sabihin mo sa kapatid, kumusta naman ang environment natin sa ating mga buhay? Ang mga bibig natin? Ha? Pollution ba? Pollution ba? Oh, kasi pag polluted, talagang it's not conducive for bearing fruit. Katulad din ng tanim, kailangan niya ng magandang environment. Tinitingnan ang klase na soil bago natin itatanim yung binhi. At syempre, conducive din sa amount ng hangin o ulan o whatsoever, yung ating seed na gagamitin sa pagtatanim. So, in other words, choose your association. Look at your neighbor. Ano bang mga association mo? Mga aso? Association? Siyempre, kung puro naman mga aso yung mga kasama mo, ugali, talagang hindi ka magpuproduce ng maganda dyan. You need to make a choice of your relationships. Mababae man, mabarkada man, o clubs or whatsoever, kailangan i-check natin ang mga ka-associate natin. Dahil ito ang number 1 na poporma sa iyong ugali para maging productive ka. Nakaka-influence ang mga taong tamad. Mas powerful ang influences nila. Kasi di ba na, pag tamad, who cares? Pagising tanghali, tapos titingin ko may pagkain. Ganun lang eh. Tapos sabay ng TV. Cellphone. Oh, 'di ba? Nakaka-impluwensya, 'di ba? So, yan ang hindi magandang lugar para mamunga or magiging fruitful. Number 2, isolation. Ina-isolate ang sarili mo sa mundo. Kung dati ang grupo mo ay Tong Eats group, Chismosa group, ano pa ba mga grupo natin dati? Ha? Yung mahilig sa K-pop? K-pop pangit? Yung mahilig sa TikTok? Nung nag-uso ang TikTok, pati si President Duterte nakikitiktok eh. What a model. Diba? Siyempre may kasayahan tayong ganon. Pero hindi naman to that extent na nasisira na ang ating mga kabataan. Ginawang karir eh. Halos yung iba nagkapera na sa TikTok, hindi na mag-aral dahil okay na ang income nila sa TikTok. Tandaan niyo, that is just for a while. Ngayon, asa na yung mga TikTokers? Diba? So, yun nga, taken from earth, kukunin ng Diyos is isolate tayo. Ang seed ay ina-isolate, ina-hide sa deep ground.
Yung sana yung quarantine, nagtago tayo sa ating bahay, hindi ko alam ang ginagawa ninyo. Paglabas nyo, meron na kayong 2 anak. Nag-quarantine lang kayo, di pa alcohol pa, ha? Parang distance, ha? So, I've been reading, kung ikaw ay Kristiyano, pag tinanong ka, saan ka? Hindi kita nakita ng matagal. Pwede mong sagutin, di ka nahiya. I've been reading. Parang sabi nila, wow. Kaya niya mag-read ng 3 taon. 3 taon ba ang ating Can you imagine? Parang pumasok ka, first year, paglabas mo, merong tuga na, oh. Ang bilis ng mga panahon. So, yun nga, I've been reading. Pwede mo sabihin, kasi sa 3 taon ang ginawa ko, I use my time for my productivity. So, yun ang ikalawang bagay na key. You have to isolate yourself. It's a matter of decision na nagsawa ka na sa barkada, wala ka namang makuha. Ano yung mga narinig mo? Wala lang. Pag tinanong mo yung mga kabataan, anong ginawa mo doon? Wala lang. Kung ano nakuha mo? Wala lang. Pwede i-title ng wala lang. So, pwede ba yung buhay mo? Wala lang. So, that's why we need to have this second key, which is isolating yourself for germination. Germinate yourself. Decision lang yan eh. Nung araw, hindi ko rin yan alam. Nung nalaman ko at natikman ko sa Korea, talagang wow. Kasi noon, wala pa namang quarantine, pero talagang ma-quarantine ka sa sa winter time. Lalo na pag merong snow, yung parang bagyo na snow. Hindi ka makalabas sa bahay mo. So what I did, I have to read and read and read. Read and read and read and read. I pray, I read. Then I found myself, ito na ako ngayon. Ilang taon din So hindi pala sayang ang nagpapa-germinate. I remember one time, meron akong boss na talagang bookworm. Ang trabaho ko sa kanya, mag-receive ng mga libro na ino-order niya. Ang president ng malaking company, ang kanyang husband, she's a Japanese woman. Wala silang anak. They choose na wala silang anak. After 3 years or 5 years of working, may 1 year sila just to read books in their yacht. May yate sila sa Hong Kong. So, 1 year sila magbabasa, kakain, dun lang sa yate nila for 1 year. Yan yung nila, vacation. May iba't iba kasi ang mga gusto ng tao, no? Doon ako na-expose sa kanya na, can you imagine how could you stay 1 year? Na doon lang kayo sa yate, 1 taon yan kakain, syempre minsan lalabas-labas, shopping, ganon, tapos basa uli. So nakita ko sa kanila, na talagang ang gagaling nila, they are so very intelligent. Ultimo yung doctor, kaya nilang kausapin. Magaling pa sila sa doktor, sasabihan pa sila, kasi, di ba, on the go sila sa books, yung bagong books binibili nila, dollars yan. So, mas alam nila sa mga nagpa-practice na ng medicine, mas alam nila kung ano ang bago. Pero yung work, talagang, ang bahay nila, 2-story, mula doon ang libro hanggang sa baba, 2-story. I tell you, yan ang trabaho ko, mag-receive, maglagay ng mga sa shelf. Pero ang trabaho ko, tuwing nandun ako, I put the Bible in the middle. Nanotice ngayon yan ng boss ko. I noticed since you came in my house, you always put my old Bible books there in the middle. Nung una, inaalis niya. Parang mini-misplace niya kunwari. Pero pag dumating ako, ilalagay ko naman sa gitna. So, na-identify niya na Christian ako. Ang bahay niya, pagpasok mo, ang art para sa kanya is yung pinatay. Bumibili sila ng pinatay na estudyante na naka-uniform. I-laminate nila yan with yung dugo, i-preserve nila dun sa lamination. Tapos bungo lahat ang kanyang mga Tapos may, di ba, may mga
pacifier, yung yung air doon kasi nga, hindi, kasi siyempre winter, di ba? Malamig. So talagang mayroong yan, modifier, yung ganon. Parang may usok, tapos yung music, kaya pagpasok mo talagang lahat ng mga hairs mo tatayo. But, yun ang ginawa ko doon, talagang nag-aral ako kasi nagpa-germinate ako kay Lord. Na-discover ko, there are true spirits na pwede mo palang i-counterpart kapag ikaw ay may alam. Sabi mo sa katabi, talagang iba ang may alam. Ligtas ang may alam. May laban ang may alam. May katagumpayan ang may alam. Ang walang alam, wala, trust kan. Palakpakan natin ang Lord. So, number 3 key is you have to die. Die from your old friends, clubs, worldly lifestyle. In other words, you have to cut it off. No communication. Kasi nag-decide ka na baguhin mo ang iyong mga association. Nag-decide ka na baguhin mo ang iyong environment. It's a matter of decision. Kung talagang gusto mo magkaroon ng prutas ang buhay mo. Why? Because you are developing yourself. Hindi ka ma-develop kapag nasa gitna ka ng puro wala lang. That's why you need to make a choice in your life. Paano kaya yaman ko ang kasama mo? Umiinom na mga tuba. Mga friends mo dyan lang sa mga, sa mga palengke, nakanganga, sa barbero. Layo mong yayaman. Kaya nga gusto ng Lord, baguhin ang iyong connection. I thank God kay Papa Pino. Obviously, nakita nyo naman. Dahil sa kanyang influence, sa kanyang connection, lahat tayo sa VCF na kinabang. Amen. Praise the Lord. Yun ang gusto ng Lord. Kaya binago niya, hindi na siya doon sa mga nagsasabong, hindi na siya nakikipag hang around doon sa mga dating walang pinag-usapan, kundi paano ang last sultada, kung paano sino ang nag-champion. O yun. So, nagbago siya, pinili niyang magbago, hindi yun basta na lang nagbago. Ito yung ginamit niya. So, he has to die from the old connection. And then, allow the Word of God to germinate, to develop the seed. Tinanggap mo si Jesus, i-develop mo yan. Para siyang binhi. Hindi ka magbasa ng Bible, hindi rin siya. May iba naman, 20 years ng Kristiyano, baby Jesus pa rin. May may sibit. Sa Tagalog. Develop the seed. Poison must be eliminated. Connect to someone na hindi poisonous. Do not come to people who cannot improve you. In a nice way. Hindi yung sabihan mo, friend, wala akong makuha sa'yo. Pwede ba sabihan mo yung friend mo, huwag na muna tayo magkita kasi wala akong makuha sa'yo eh. Di ba? Baka barilin ka, hindi ka na ma-improve. So, ibig sabihin, dahan-dahan mong naunawaan that you have to connect to somebody na maka-improve sa'yo. Ito yung magiging kaibigan ko. I remember my daughter, doon sa Davao City. Hindi siya ganun ka extra na magaling. Pero out of 800, 80 lang ang pumasa sa exam. Salamat. Di ba 10% yun? Nadala siya sa 80. Wise naman yung anak ko. Alam mo naman yung anak ko, talagang hindi naman siya kagalingan at saka medyo may katamaran. But, bago siya umalis dito, talagang sinabihan ko sa kanya, you have to be intentional sa mo. So, anong ginawa niya? Naglista siya ng kaibiganin niya. Pinili ng anak ko, puro dins list. Hinanap niya kung saan sila nagdodorm. At doon din siya. Alam mo na, mahilig din yan tsaka siya sa passion.
Eh yung mga ano niya, mga kasama niya na densely, gustong-gusto siya kasi magaling siya mag-ano ng para umayos ng mga damit, mga ganon. Siya yung laging consultant sa kanilang mga damit. Pero siya yung talagang siya yung gustong-gusto ng grupo. You see, naging wise lang siya. Kung siguro, hindi siya naging wise at hindi niya alam ang paraan, hindi niya narating yung narating niya ngayon. Yes. Yung maka-improve sa'yo. Kaya yung anak ko na-expose din sa mga Davao niyo. Tsaka ang dami niya rin nakilalang mga big time na mga tao dun sa Davao. At yun, connection nga lang. Sabihin mo sa katabi, you need to connect. To improve yourself. First, you have to germinate yourself. I-develop mo ang sarili mo. Kailangan mo ng maraming alam about yourself, kung anong kaya mong gawin, at maghingi. Tao kasi ang kinanggalingan ng lahat. You cannot live by your own. You need somebody, you need someone to lean on. Sila din, naghanap din sila ng mga wala sa kanila. Sa tao, sa Diyos, sa tao. Yan ang ating isipin. Sa Diyos at sa tao lang. But you need to have a right choice. So, bawat seed kailangan mag-germinate. You have to do something. You have to listen to the preaching. Hindi naman pwedeng iba yung pinapakinggan mo pertaining doon sa iyong target na ikaw ay gusto mamunga. So, you need to be in the equipping the saints kasi ang equipping the saints, kumpleto yan. That is the education of spiritual growth. Ang equipping the saints. Okay, may Bible study pero wala masyado ang movement ng Holy Spirit sa Bible study. Sa equipping the saints kasi, binibigyan na kayo ng assignment. At binibigyan kayo ng equipment to apply. Kaya mabilis ang movement ng Diyos sa equipping the saints dahil nandyan yan. Ang purpose talaga is to build you up. Yes. So, paano ka mamunga kung di ka na-build up? You really need to be equipped. So, testimonies we're going to, through your, testimony ninyo, mag-germinate nyo yung seed dyan. You'll discover and rediscover kung ano yung seed at marami kayong malaman at ito pala yung seed, ito pala marami palang gamit, ito pala yung bunga. Day after day, kapag nadadagdagan ang alam nyo sa seed na inyong tinanggap, which has the capability to produce without limit, then nai-improve mo ang sarili mo at nai-excite ka. Dahil tremendous pag nag-grow ang Lord, talagang tak, 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 dire-diretso. Ever increasing. Amen? Number 5, 15 minutes lang. Water the seed. Continually. How do you water the seed? You have to develop your reading program. You have to attend sometimes seminars, reading books, join young professionals. Kasi kung kayo ay medyo bata, dito sa young professionals kayo maraming malalaman. Una-una, mayroon silang kakayahang librihin ka. Kung ikaw ay bago. Di ba? Young professional, let us be honest. Saan ka pupunta doon sa lilibrihin mo sila o yung maglilibre sa'yo? Somehow. Di ba? So, join and develop yourself there. Kasi sa young professional, lalo na pag new fight ka, baguhan ka, babe ka pala, nakikita ko sila how they act as professional. Makatulong sa iyo na ma-push ka to your germination. Huwag yung bata pa sa iyo yung sasamahan mo. Wala, imbis na pa-advance ka, pa-backward ka. O imbis na ikaw ay magsusuot na ng Amerikana, nandun ka, parang pang bunjing. Oo, meron pang lollipop. Paano ka mag-germinate yan? Are you blessed today? Number 6, fertilizer. Refine. Refresh your program. Diba? Sa inyong laptop mayroong refreshing, mayroong refining of the program. So marami tayong mga activities na dapat ng refinery. Dahil hindi siya
talaga productive kapag magulo. Kailangan siyang ma-organize. In other words, so fertilizer yon. Some people are poison. So magtanggal ka ng mga tao na hindi siya nakaka-fertilize ng ano mo, ng egg mo. Intindihan mo? So God given you wisdom. Remember, negative people, yung marami kang nakitang taong negative all the time. Diba? Medyo lumayo-layo tayo dyan kasi negative all the time eh. Okay lang sana kung sometime. But you can stay. You cannot improve yourself kung puro negative. Eh, nandun na yung gusto mo mag-step ng faith mo. Walang ginawa yung kasama mo, mga kasama mo, wag! Ano yan? Baka paano ka dyan? Wag! Wala nangyari sa buhay mo kasi puro negative ka. Amen? So, maghanap ka ng mga risky din na tao, yung mga tao talagang palaban din, na talagang gusto rin namang mag-risk. No? Balance, kailangan natin ng mga taong gano'n, mga matatapang. Kahit walang pera, talaga, Amen? So, protect your spirit as well. Sa mga tao that can add or multiply. Avoid subtraction. Avoid subtraction in your life. Engage in multiplication. Yung bang utak mo lagi, paano tayo makaganansya dito? Paano tayo makaprofit dito? Anong makukuha natin dito? Ganun yung mentality ng tao. Ito yung key na mayroong fertilizer. You fertilize, you refresh the seed that you have. Refresh your talent. Hindi yung nakalimutan mo na yung dream mo nung maliit ka, nakalimutan mo na lahat. And you found yourself sa dream ng iba. Nakisakay ka kasi sila, gumanon eh, ganon din ako. Nawala ka na sa sarili mo. Wala na yung identity mo. So you are a copycat, third class person. Gusto ng Lord, originally, ikaw yung first class. Dahil ang talent and ability, sa'yo lang binigay. Kahit bilyon-bilyon pa mga tao, hindi tayo magkapareho. Yes. Amazing ang Diyos. Meron tayong pagkakaiba talaga. That because He designed that, because He wants you to be a first-class person in this planet Earth. Yes. Welcome yourself to be the first-class person. Yes. Palakpakan natin ang Lord. Then you need sunshine aside from fertilizer. Ano ba sunshine? Special networking. Sunshine. Mukhang kay Kibulo, sunshine, networking. So, connect yourself who can lead you to a higher ground. Yan ang ibig sabihin ng sunshine. Sino ba yung mga taong maka-elevate sa'yo? Oh, pray. Kasi kahit na wala kang kilala, Lord, sabi mo, you did not have because you did not ask. Ngayon, I will ask. Gusto ko magkaroon ng mga kaibigan, mga tao na i-connect mo sa akin para mag-lead sa akin to the higher ground. Amen. I remember Mama Jane, ang laki ng na-elevate sa akin. Noong nagkaroon ako ng kaibigan na Amerikana. Siyempre, ang layo naman sa piso, sa dollar. Kaya yun, I tell you straight, binigay ng Lord sa akin si Mama Jane para ma-elevate ako. I speak the way she speak and also, she connect me to her friends. Na-elevate ako, na dati baridos ka lang. Umabot ka ng North Carolina, Germany, umabot na yung mga pangalan mo dun. Amazing! It's a matter of connection. Why? You ask for a sunshine of your seed. So next is pruning. Ito yung pinakamahirap at ayaw nyo. Cut off some people. Bad habits. Alam nyo yan. Organizations. Kailangan kang mag-cut off. Masakit man sa'yo. Ika-cut off ng Lord yan kasi alam niyang hindi ka mag-germinate, hindi ka magbubunga kapag nakakunin ka sa ganyan. Yung mga attention mo dapat dito lang at para mag-produce ka, ang dami mo pang mga connection. Masakit man, kailangan i-cut off yan. Dahil yan ang isa sa mga susi kung paano ka magbunga pa. Kita niyo, may bunga na nga eh. Pinoprone pa, kinakat pa. Dahil alam ng Diyos na marami ka pang
kapag genuine yung seed mo, walang limit ang kanyang bunga. Amen. Hallelujah! Are you excited? Yes. If you are willing to do such. Okay? Remove people that can distract you. You've got to manage people in your life. Kasi kung sila yung nag-pull down sa'yo, hindi ka magiging productive. Especially in your finances, maraming sucker. Wawa ka. Nag-income ka ng malaki, bukas wala naman. Hanap ka ng hanap hanggang kailan hindi ka tataas sapagkat maraming nag-pull down sa'yo. It takes time in order for you to have a guaranteed of germinated or fruitful seed. And lastly, patient. Yes. Hindi overnight ang pagbunga. Relationship, anuman, business, you need to have patience and you need to consider time. So, and then, yung pasensya, bakit walang growth tayo? Dahil wala tayong pasensya. Kapag wala tayong pasensya, madali tayong magbago ng ating mga desisyon. 10 taon mong inalagaan, tapos naubos na yung pasensya mo ng isang 15 minutes. Nag-take off ka na. Di ba wala lahat? So all you need is patience. Some people stand still because of this number 10, patience. Number 10, key. The Bible wants you to wants you to know that you have the capability to be fruitful. Are you blessed today? Amen. If so, kung yung inyong narinig ay talagang sinapuso nyo ngayon at gusto nyo gagawin religiously and intentionally, then crisis in your life is over. Yes. Amen. Wala nang crisis. Your dry season is over. Amen. Amen. Please remember the 10 keys. The key that you need to follow in order for you to overthrow your dry season. Ang gusto ng Lord ay nasa Psalms 1:1-3 tayo. Na tayo ay ma-plant sa river, beside the river. Kaya yung church nyo dapat yun na yung pinakabinigay ng Diyos sa'yo na riverside para araw-araw tuwing nag-praise and worship kayo, hindi kayo nag-drive, kundi tuloy-tuloy ang inyong substantiated, ang inyong mga seed, ang inyong tinanggap. And then finally, you find yourself season and out of season. Meron kayong harvest. There are 4 seasons in Korea. Pinag-aralan nila kung paano sila maging productive in winter time. 6 months ang haba. They be wearing coats and puro lahat, heater. Paano naman sila? Walang tanim na puro yelo, paano? Pero nag-aral sila. Kaya nga, tayong lahat, mag-aral din tayo. Na katulad ng Korea, kung bakit napakaliit ang nation na to, pero very progressive, nakahahabol sila sa Japan, it's all because of ideas. No, walang hindi pwede sa mga seasons na yan. Hindi tayo pwede lumabas, wala na kayong income. Sila, may factory. At nag-i-export sila ng kanilang mga product. At during the 6 months of winter na halos wala kang makitang tao sa labas, sa loob ng bahay. Busy ang lahat sa kagagawa. Busy ang lahat ng katatrabaho. Nag-overtime pa yan. Pero sa labas, akala mo, ghost town. Look at your neighbor. Sana ganyan ka rin. Walang kontra. May COVID, walang COVID. Yung income mo, tuloy pa rin. I'm sure naman I'm sure naman yung hito ninyo walang COVID dyan. Kasi yan yung mga COVID.
Pwede nyo ibenta yan. Alam nyo, napakaganda ng word ni Lord sa atin ngayong 2022. We must be Yes. excited. Are we willing to be a productive person? Even God Himself, talagang sigurado siya. Ang binigay niya sa iyo ay productive na seed. Kaya sabi niya, you must be fruitful. Hindi lang much fruit. Gusto niya much fruit. Bakit niya pinili ang ubas? Dami. Oh, dahil walang space. Yun ang gusto ng Lord. Walang space ng crisis. Dikit ang prosperity mo. Walang siyang space. Walang space ang poverty. Walang space ang sakit. Walang lahat. Dikit, umaapaw. Shall we all stand? And I want you to read Deuteronomy. Let's pause dito, Deuteronomy 28. Ito po ang last word natin, 10 to 11. Para biblical tayo. I want you to give this to other people who are studying on how to be fruitful. Deuteronomy 28, 10 to 11. Then all people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. And the Lord will grant you plenty of goods, in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. Wow! Amen. Wherever you go, whatever you touch, whatever you decide, all progressive. And people will be, afraid of you. Yes. Sabi ko nga kay Pastor Alfredo kanina, habang nagda-drive siya, sabi ko, di ba nung araw, ano yun, yung mayayaman, ano mag-recognize na tayo na mayayaman, talagang elated na elated tayo pag naging kaibigan natin mayaman, di ba? Na ano natin, parang na-elevate na tayo. Yes. Ito po na ang gusto ng Lord. Lahat mayaman, hindi mayaman, matatakot sila sa atin. Dahil bawat move natin, prosperous. Bawat desisyon natin, prosperous. Amen. Kaya sila ngayon, ang mag-aabang kung kailan mo sila matingnan. Yes. Dati parang, sana makita man lang ako ni yung may-ari ng Shumart ba? Kilala niyo man lang ako. Ngayong anak na tayo ng Diyos. Ang gusto ng Father in Heaven, titingalain tayo. Dahil sa totoo lang, tagal-langit tayong lahat. Amen. Malakpakan natin ang Diyos. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for the 10 keys of being fruitful. May we continue. Allow us, Lord, give us your guidance, your direction, your teachings, every single day through by the power of your Holy Spirit. As we ponder about this 10 keys of fruitfulness so that we can use it and we can have it. Father, thank you, Lord, for this afternoon. I believe the glorious group need this message for them to be more glorious so that the world will be attracted to your kingdom. So be it. I believe, Lord, it shall happen. As they say, we are willing to do it. Just like Mary said, Amen. So be it. It shall happen to me. Can you say that? Amen. So be it. It shall happen to me. Alright, saan ang ating puso para tanggapin ang sing at yung 10 susi na sinabi natin dito. Paulit-ulitin nyo yan, you take down notes at gagawin nyo yan na magiging isang armor kayo spiritually and your life will never be the same again. So, okay, so we will just lead you to open up your heart, your mind, soul, and body. And pay attention, Father in Heaven. Maraming salamat. Kay Jesus, sa bugtong na anak nyo, pinadala nyo para itanim dito sa lupa. Ako ay lupa na inyong tinaniman ngayon. Ang puso ko ay tumanggap ng inyong salita. Hayaan ninyo na ito ay tumago
sa aking pagsunod. Salamat sa pagpatawad ng aking kasalanan. Paglilinis ng aking puso. Para ito ay bagay sa inyong seedling na kung saan magdadala ng bagong buhay sa akin. Maraming salamat sa Holy Spirit na siyang deposit guarantee ng aking salvation. Salamat din ng pagbubunga ng aking pananampalataya ay hudyat na ako ay nasa ilalim ng iyong paghahari. In Jesus' name. Amen. Amen. We pray that for sure together we can be fruitful in our lives. Amen. Good afternoon.